Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 01 June 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter... kaumpisa lang natin. So, panimula tayo. Panimula. Si Propeta Jeremiah ay nabuhay noong huling bahagi ng ika-7 siglo at unang bahagi ng ika-6 na siglo BC. Sa loob ng kanyang mahabang paglilingkod, binabalaan niya ang bayan ng Diyos tungkol sa kapahamakang darating dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at sa iba pang kasalanan. Nakita niya ang katuparan nito nang ang Jerusalem ay sakopin ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia, winasak ang lungsod at ang templo at dalhing bihag sa Babylonia ang hari ng Juda at ang maraming mamamayan. Ipinahayag din niya ang magaganap na pagbabalik ng mga binihag at ang muling pagtatayo ng bansa. Ang aklat ng Jeremiah ay nahahati sa sumusunod. Una, ang pagkatawag kay Jeremiah. Pangalawa, mga pahayag ng Diyos sa Juda at sa kanyang mga pinuno ng panahon ng paghahari ni na Josias, Jehoiakim, Jehoiakin at Zedekias. Magkaiba yung Jehoiakim at Jehoiakin guys at Zedekias. Verse 3, kasulatan mula sa aklat talaan ni Baruch, ang kalihim ni Jeremiah, kabilang ang iba't ibang pagpapahayag at mahahalagang pangyayari sa buhay ng propeta. Ika-4, mga pahayag mula kay Yahweh tungkol sa iba't ibang bansa. Ika-5, apendising pangkasaysayan na nag-uulat tungkol sa kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem at pagkakadalang bihag sa Babylonia. Sabi na sa inyo guys, history nila to Si Jeremiah ay isang lalaking may malambot na kalooban at labis na nagmahal sa kanyang mga kababayan. Hindi niya ibig magpahayag ng kahatulan sa kanila bagamat kailangan sa maraming bahagi ng aklat na ito ay inilahad niya ang mga hirap ng kanyang tiniis dahil sa pagkatawag sa kanya ng Diyos na maging propeta. Ang salita ni Yahweh ay parang apoy sa kanyang puso, hindi niya ito masugpo. Ang ilan sa pangunahing nilalaman ng aklat na ito ay tumutukoy sa panahon. Makalipas ang magulong kalagayan ng kapanahonan ni Jeremiah hanggang sa pagkakaroon ng bagong kasunduan na isasagawa ng bayan ng Diyos, kahit walang gurong magpapaalala sa kanila sapagkat masusulit ito sa kanilang mga puso. Nakalagay guys, chapter 31 verse 31 to 34. Nilalaman, ang pagkatawag kay Jeremiah, chapter 1 verse 1 to 19, mga pahayag sa panahon ng paghahari ni na Josias, Jehoiakim, Jehoiakin at Zedekias, chapter 2 verse 1 to chapter 25 verse 38. Mga pangyayari sa buhay ni Jeremiah, chapter 26 verse 1 to chapter 45 verse 5. Mga pahayag laban sa mga bansa, chapter 46 verse 1 to chapter 51 verse 64. Ang pagbagsak ng Jerusalem, chapter 52 verse 1 to 34. Nandito na tayo so ibig sabihin guys, ang Jeremiah ay hanggang chapter 52 verse 1 to 34. Jeremiah chapter 1, ang pagtawag at pagsusugo kay Jeremiah. Jeremiah chapter 1, pakisabayan ako ng basa please. Jeremiah chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremiah na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin. Sabi ko sa inyo guys, yung pari noong araw may mga anak. Aywan ko lang ngayon bakit hindi na sila nag-aasawa. Sa generation natin karamihan ng pari hindi nag-aasawa. Pero sa panahon nila yung mga pari may mga anak. Jeremiah chapter 1 verse 2, si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong ika-13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Josias, anak ni Haring Amon. Verse 3, muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari ng Juda. Maraming beses pa siyang nagpapahayag
Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias na anak rin ni Josias. At noong ika-5 buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Ang pagkatawag kay Jeremias, verse 4, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Oh, so si Jeremias, guys, is para sa lahat ng bansang propeta. Hindi pa man din pinanganak, pinili na siya ni Yahweh na maging propeta para sa lahat ng bansa. Jeremias chapter 1 verse 6, ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Verse 7, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Verse 8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremias chapter 1 verse 9, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ang swerte nila, no? Na hihipo sila ni Yahweh. Verse 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Dalawang pangitain. Jeremias chapter 1 verse 11, tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sanga po ng almendra, sagot ko. Verse 12, tama ka, ang sabi ni Yahweh. Sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. Verse 13, muli akong tinanong ni Yahweh, ano pa ang nakikita mo? Sumagot ako, isa pong kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. Verse 14, at sinabi niya sa akin, mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. Verse 15, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga, darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lungsod ng Juda. Verse 16, paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan, tumalikod sila sa akin, naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Verse 17, humanda ka at magpakatatag, sabihin mo sa kanila ang lahat ng iutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Verse 18 to 19, subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang bawat isa sa buong Juda kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka, ngunit hindi sila magtatagumpay. Maging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso, hindi kanila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Napakaswerte ni Jeremias, nakakausap at nahihipo siya ni Father God. So, bukas na itong guys, chapter 2 kasi mahaba-haba na naman, 2 page. Bye everyone. Welcome John na pala, 2024. And lagi natin panalangin nawa healthy lang tayong lahat, fit to work tayo, and then smooth lang magiging buhay natin, masaya, papayapa, at walang gulo. Amen. Bye everyone. God bless.